ang sinasabi. Narito pa ang ilang mahalagang kawikaan. Hindi dapat magtanggi sa pagpapairal ng katarungan. Ang hukom na nagpawalang sala sa may kasalanan ay itinatakwil ng tao at isinusumpa ng bayan. Ang nagpaparusa sa masama ay mapabuti at pagpapalain. Ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Ihanda mo muna ang iyong bukid para mayroon kang tiyak na pagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan. Huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa nang walang sapat na dahilan, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Huwag mong sasabihin, gagawin ko sa kanya ang ginagawa niya sa akin upang ako'y makaganti. Napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmang. Ito'y puno ng matinik na damo at gumuho na ang bakod nito. Ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakuha akong magandang aral. Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Samantala namang mamahinga ka ng kahirapay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hi! Sis, Hello. anong parang kip-kip? Mr. Green. Mr. Ayan. Mr. Cliff, Ano po? ganon. Konting, sandaling balukit. Ayun, magandang hapon sa Diyos buhay, sa Holy Spirit, sa ating kapatid na si Jesus Christ, kay Mother Mary, ating ina, nakatuwang natin magdasal sa oras-oras, araw-araw nating buhay, sa ating head, sa lahat ng officers na nakadalo, magandang buhay. Magandang buhay. Dito po sa binasa na mensahe, mahirap palang magpataw ng kasalanan kung makasalanan ka. Kasi di ba dito hukom? Pinukom dito, example na lang, ang may rights lang na magbigay ng magpataw ng parusa sa nagkasala ay yung nasa taas. Kasi ang kanyang sukatan sa pagpapairal ng batas o pagpapataw ng parusa ay tunay naman. Dahil siya ay makapangyarihan sa lahat, siya naman talaga yung pinaka may karapatang magpataw ng kaparusahan. Hello! Hi! Hi! Hello! Pero kapag raw dito sa lupa, yung batas panlupa, batas panlangit yung sinasabi natin, di ba? Yung batas panlupa naman daw dito sa lupa, kapag ang isang yung judge, di ba? Yung judge na lang. O kaya, basta may mga tao nagpapataw ng parusa sa isang kapwa din niya, dapat daw salaminin muna ang sarili kung ano siya sa harapan ng Panginoon. Kasi wala raw bisa ang pagpaparusa nitong hari na ito o ng namumuno na ito sa isang makasalanan kung siya ay meron ding kasalanan. Tama ba ko? Hello! Yun po. Yun po yung sinasabi nito. Kaya sabi nga, binabanggit sa bandang huli, tinanong niya kung ano yung paghalukip-tip, di ba? Sandaling idlip daw. May isa pa kanina. Sandaling idlip. Bahagyang nga. Ayun. Kasi sa totoo po, yung bandang huli ng mensaheng sinabi, sabi nga, sobrang ano na po nitong panahon na to. Ibig sabihin, kaunti na lang ang nalalabik na panahon sa atin para hindi pa tayo magbagong buhay. Napakahalaga kasi ng pagiging totoo sa Panginoon at pagbabagong buhay. Napakahalaga. Kahit na kung tayo nakararanas sa mga karamdaman, nakakaranas tayo ng kahirapan, ay yan po part ng ating buhay dahil gumagalaw pa tayo. Ano gusto mo?
Sige, wala ka nun. Pero, ando ka sa sementeryo. Eh, ngayon to na to, okay na to, di ba? May problema, may sakit, may ganito, may ganyan. Pero alam naman natin, daman natin. Kasi the more na tayo ay nasa gitna ng pagsubok, doon natin nararamdaman ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen? Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Bigyan na po natin kay Brad. Amen. Ako. Ayaw ko lang maalala na isa na ito umuti na dahil nalala ko sila malo. Hindi matingin sa sa inyo. Tawag Hindi, ito naman sa akin eh. Hindi ko sinasabi Ayun lang yun. Hindi niya Ako, pa ilang araw din ako na umatin. Medyo nabasyo din tayo. No? Dahil iba yung talagang, iba talaga yung bakit, hindi naman ako umatin dahil masama yung May masakit kasi siya. Magandang Lord, magandang tanghali po sa ating Panginoon. Kay Mama Mary, yan ating Panginoon, siya ang tagapaghatid ng balita sa ating Panginoon. Sa Holy Spirit, sa ating lahat ng dito, na umatin, at nakita ko, parang alive na live tayo. Parang medyo, tayo energetic. Yung dati na kanina, energetic niya. Siguro hanggang matapos ito, hanggang pag-uwi natin, alam natin na tayo siguro marami kang pera. Marami kang pera. Wala lang. Pera. Marami. Sabi ni Lord, Sabi na yung pera mo. Marami. lagi tayong meeting sa kanya. No? Ayos pagbasa kanina, no? Yun nga, sabi ni Sister, ako ingat na ingat talagang magsalita. Humusga. Mayroon lang kung isang taong humusga. Hindi naman ako hinusgahan, pero yung taong malapit sa akin, yun yung hinusgahan niya. Sabi niya, paputol daw yung kanyang daliri at saka yung kanyang daliri ba? Daliri at saka yung paa. Sabi ko sa kanya, wala kang karapatan para humusga. Kasi lahat naman tayo Kasalanan. maraming nagagawang pagkasala. Pero sana ba pwede? Bigyan natin sa pagkatao ng isang tao na marami kang ginawa, kasalanan, ilang beses mo ginawa. Pero kung hindi man ako nagsalita sa tao yan, siguro bandang huli, makilala siguro ninyo kung sino man yan. Pero yun nga, ito siguro yan, ayaw ko naman, ayaw ko rin yung isarado yung puso ko. Ayaw ko rin magsalita ng tapos, pero siguro baga ito yung mission sa akin. Dahil, iba napakasarap yung mayroong isang taong naliligaw na landas na iakay natin sa kabutihan. Kaya, yun naman, ang ayos sa pagbasa kanina, mayroon ba tayong umiikot na dati? Bible tagi. Yung misis natin, mayroon ba tayo? Excited din ako yan. Kasi gusto ko Kaya rin nga. malalaman kung ano ang aking mababasa. Yan ang hinahanap ko. Mag-ingat tayo sa paghusga. Kasi, yung nga, laging ipusit dito, pag tayo naghusga sa kapwa natin, wala naman tayong karapatan para mahusga. Saka wala tayong karapatan para magsalita sa kapwa natin. Dahil tayo naglilingkod na sa Diyos, saka pwede naman, huwag tayong husga na. Ikaw, maraming tayong mga, ayaw ko lang lumayo dito sa lagi kong kasama. Nakakalungkot ang hirap. Kaya nga sabi ko nga, sa bahay na lang natin, marami na tayong temptation na dapat natin labanan. Lalo naman siguro sa bahay natin. Kaya dito lang mas, kasamahan natin. Hindi naman natin nila lahat, pero yung hinihiling ko lang sa ating lahat dito, na sana tayo maging aktibo. Ito, inaamon ko ngayon. Alam mo, naalala ko si Kermalo. Naalala ko na siya. Sabay pa kami, no? Diba? Nagsabay pa kami na hindi nakatin yung araw na yun. Hindi ko inasahan na nakalipas na ilang minuto. Nabigla siya dumating na siya sumakit ang tiyan. Na hindi ko rin alam kung di ba lagi siya nagpapalipan sis na minsan mas inuuna pa niya minsan nagkaroon siya rin alam. Ako nga, isang bis lang pang limakin dito pero nanghina na ako. Parang nababasyo ako na parang minsan. May time ako na parang
dito ako. Parang gano'n. Pero, yun nga, kanina, medyo parang matangday ako kanina pagdating ko. Kasi, nung, basta isang beses lang, pag hindi ako nakating, medyo ano ako, parang nangihina ang katawan. Hindi ako alive na alive. Kaya, siguro, ang mga importante naman lakad ako. Siguro, mayroon ako naramdaman. Hindi ako umatin. Hindi ko kaya talaga. Dahil nahihirapan ako. Siguro, iso yung pagsubok na siguro dapat hindi ako umatin. Pero, sinaalam-alam ko rin yung sarili ko dahil parang nahihilo kasi ako. Kaya, sana, sa ating lahat nandito, na magiging ano tayo, magiging ano tayo, tuloy-tuloy yung ano natin, paglilingkod. Kaya palagpakan natin ang Panginoon. First reading. Unang pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumutaw sa langit ang isang gilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may kurunang binuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak kaya't napasigaw siya sa tinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki, isang may 7 ulo at 10 sungay, at may kuruna ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit, at hinagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak, upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki, ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos, sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ang tinakdang maghari sa lahat ng bansa, sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sound of facts. Reyna, maning sa rinto at ganda. Samantalang sa kanan mo, nakatayo yaong Reyna. Palamuti gintong lantay, sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang Reyna, maningning sa ginto at ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y uulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang Reyna, maningning sa ginto at ganda. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ay paibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang Reyna, maningning sa ginto at ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang Reyna, maningning sa ginto at ganda.
Aleluya, aleluya. Mga anghel ay masaya nang iyakan si Maria. Sa langit na maligaya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Aleluya. Aleluya, aleluya. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Aleluya. Nawa ang pag-ibig at pagkapalang ng ating kapatid sa mga ginawa. Amen. Ang mabuting balita. Kayo kay San Lucas. Papuri Papuri sa iyo, Panginoon. Isip, salita at sa gawa. Ito po ang sinasabi. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binatid niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sangkol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinagsasabi ng iyong Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang aking abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Inahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salinlahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Napakapalad ni Maria sapagkat siya yung napili ng ating Panginoon. Ang Panginoong Ama na magdala ng ating Panginoong tagapagligtas. Yun ngayon yung si Jesus Christ. At gano'n na rin yung kasi siya dito yung pinagkakitaan ng may mabuting puso, malinis at mayroong kababaang loob. Yun lang po. Konti lang po ito about kay Mama Mary. Ayan ang mabiyayang araw sa ating Diyos sa buhay, kay Mother Mary, sa Holy Spirit,
Patingin sa lahat ng narito. Magandang buhay. Bigyan lang natin ng konting bigyan niyo kang ha? Kasi po, tulad yung first reading, yung sa Revelation, yung babaeng nararamitan ng araw, yung nakasisilaw sa liwanag, yun si Mother Mary. Kasi nga, yun yung panahon na maglalaban ng masama at mabuti. Na yung iluluwal na yung tagapagligtas, pero nakahanda naman yung gagamitin ng devil. O yun na nga, yung dragon. Yung pinakabuntot niya. Kaya kung natatandaan nyo, di ba sinabi ko nga doon sa bansang Roma, meron yung pinaka-corona ni Mama Mary doon, 11 lang yung dati po, nung hindi pa si Pope John Paul II, 11 lang yung bituin na nandoon, kulang ng isa. Nagkaroon lang ng kasagutan yon nung pumunta rito sa Philippines si Pope John Paul II, tapos siya ay binaril. Tapos yung balang tumama sa pintas niya, yung pinaka bala nun, yun hindi na sa bansang Roma, kaya nagsakti siya ng 12 yung bituin na nandoon. Kasi 11 yun. Ngayon, nagsakti siya yung bituin na, yung bala na nakuha kay Pope John Paul yun. Kasi kumbaga si Pope, kasi di ba sabi nga, yung unang mensahe ng Mama Mary sa tatlong kabataan. Ano yung mensahe? Pray the Rosary sa tatlong kabataan. Tapos, sumunod, kay Pope John Paul II. Diba? Sabi nga, ano din? Ano lagi niyo nakikita pag may picture ni Pope John Paul II? Pray the Rosary. Diba? Kung makakakita kayo ng niya, pangatlong mensahe po ng Mama Mary, dilubyo ng araw. Kaya yung nabuklat ngayon, parang nauukol pa rin. Sabi niya, wala nang susunod pang panahon. Itong panahon natin to, ito na yung panahon na mag-ano na tayo. Yung wag na tayong magpaano pa na, ay, matagal pa yan. Ito po yung sinasabi ni Sister Emily. Hindi na ganito, di ba? Pero kung pag-aaralan natin ang aral, ang doktrina, ang dogma na sinasabi, maiintindihan natin kung ano yung naging partisipasyon ng mahal na ina. Amen? Amen. Mamaya po sa Ultria, nanawagan po kasi yung pare na meron pong pagtotok, mag-ano kasi siya, teaching sa Marian teaching, doon sa pag-aaral kay Maria. Kaya yun nga, atin tayo mamaya. Pero magpapahapyo lang po ako ng konti about sa isang ina. Nanay, ready dyan. Yan ha. Ito po, yung kasi assumption, ano yung assumption? Yung Pag-akyat sa langit. Ang mahal na Birhen kasama ang kaluluwa pati Katawan. parang si Elias. Sakay ng ipo-ipo, di ba? Kasi ganito yun pagka talaga, anointed, pag sinabing anointed, hinirang, parang si Jesus Christ, hinirang, anointed. Tapos si Mama Mary, anointed rin. Tapos yun nga, pag hinirang ka, yun nga, yung, nasa na ba ako yung kanina? Nawala ka, ako. Bigyan niyo ako nung nauna. Yung sa ina, tungkol sa ina. Ang sa nanay. Si Elias, na inakit sa langit ng ipo-ipo, karwahing ipo-ipo, kasi siya ay naging matuwid sa paningin ng Panginoon, kaya siya ay binayaan ng Panginoon na kunin ang kanyang physical body at kaluluwa. Hindi na siya nakita. Pagkuha ng ipo-ipo sa kanya, dinala siya sa, wala na, hindi na siya nakita. Ganon din po kay Mama Mary. Si Mama Mary po, hindi rin po siya nakita sa loob ng, ano ba sa Tagalog ng kaping? Kamaong. Ha? Kaping po? Kabaong nga yan. Sa nicho. Puntod. English. Yung nicho, kasi ano naman si Mama Mary, kasi ito tumanda, at itong isa po si the doubtful man, si Thomas, kasi si Thomas yung sabi niya kay Jesus Christ, kaya nagkaroon ng divine mercy. Hindi ako maniniwalang buhay ang Panginoon hanggat hindi ko na ilulusok ang aking daliri sa kanyang palad at sa kanyang tagiliran. Siya rin po, si Thomas din po, ang pinagbukas ng nicho ni Mama Mary na hindi nakita ang physical body. Kaya ang ating mahal na ina ay inano siya na
Assumption. Umakit sa langit, kasamang kaluluwa, pati katawan. Amen. Hello? Ay. Yan. Ang pag-akit sa langit ng mahal na ina, inakit siya ng Diyos doon para koronahan ayon sa mabubuti niyang gawa at pagiging wastong ehemplong ina. Diba kung nakakaano kayo ng mga babaeng, yung mga, misa merong beauty pageant, merong binibining Pilipinas, merong Mrs. Diba? Merong pang Mrs. Diba? Basta babae, nagkakaroon ng pakukorona, diba? Pero iba po ang pakukorona sa mahal ni ina. Ang pakukorona sa kanya, reyna ng langit at lupa. Diba? Lupa, hanggang sa langit, ano niya, hawak niya, yung titulo ng pagiging reyna. Kaya nasa misteryo ng glorious, the coronation of the Blessed Virgin Mary. Kaya siya ang tinawag na, kumbaga siya yung nanay, isang ina, nakarapat-dapat, isang babae, nakarapat-dapat koronahan. Hindi yung halimbawa, isang palamarites na nanay, dapat corona doon. Ganun pala yun, nabibigyan ng pagkukorona pagka no? Halimbawa, isang nanay na ulirang ina, di ba? May mga ganun, tapos sa kukorona, may mga ganyan, di ba? Ganun po. Ayun. Kaya nagiging nagiging matatag lang po yung pagiging isang babae, ng isang babae. Tulad dito, pag-usapan po natin yung dalawang uri ng pagiging nanay. Yung divine tsaka nature. Yung divine, si Mama Mary po ay pinili ng Diyos Ama para ihanda ang pagliligtas sa tao ni Jesus sa pamamagitan ng sinapupunan ng tao rin. Ibig sabihin, malinis, walang bahay dungis, at kaya napili si Mama Mary. Hindi siya kumuha lang ng matris ni Magdalena o matris ng kahit sino lang yan, kundi si Mama Mary po ang talagang katangi-tangi at kapili-pili na babaeng napili ng ating Ama sa Langit. Kaya napili siya. Kasi bakit? Bakit nature? Bakit nature? Kasi si Mama Mary, kaya di ba nung nakaraan, sabi ko sa inyo, Diyos ba si Mama Mary? Tao. Hindi, di ba? Hindi. Kasi nga, ang contribute ng Mama Mary sa ating Panginoong si Jesus ay yung kanyang dugo, laman, at buto. Kaya meron siyang, ang ating Panginoon ay bukod sa Espiritu na ipinadala ng Ama para sa womb ni Mama Mary, yun po ang sinasabing pagiging divine niya, pagiging kabanalan niya. Ibig sabihin, yung nakuha ni Jesus Christ kay Mama Mary ay yung kanyang dugo, laman, at buto. Hello? Parang nanay natin, di ba? Nung pinanganak tayo, kaya nga nung lumabas tayo, di ba, nakita na tayo na meron tayong laman, may dugo, may buto. Gagalaw ba yun kung walang espiritu na naroon, na nakatira? Kaya yung espiritu na yun, yung sinasabing divine, pinili si Maria sa lahat ng mga babae, buwara ng kanyang pagkaina. Hindi mapapantayan ng kanyang puso, mapagmahal, matiisin, at mapagpatawad. Nawa, may mga nanay pang ganyan sa panahon ngayon. Amen. Amen. Thank you, Lord.